After matapos ng preseason ay magbabawas na yung iba mga teams or maglalagay na sila ng kanilang final roster papasok ng regular season. Ang unang game sa October 25 PH time, Lakers versus Denver Nuggets. Base kay Darvinham, ang gagamitin nilang starting lineup ay si Anthony Davis, LeBron, Austin Reeves. Ilalagay rin nila di umano si D'Angelo Russell at para sa small forward andon si Taurean Prince. Base kay Darvinham, ang gagamitin nilang starting lineup ay sina AD, LeBron, Austin Reeves. Ilalagay din nila si D'Angelo Russell at para sa small forward andon si Taurean Prince. Ang best wing defender ng Lakers ay si Jared Vanderbilt. Pero dahil sa injury niya sa paa, hindi siya nakalaro ng preseason. Nasa day-to-day status pa si Bando at mostly mamimiss niya or hindi pa siguradong makakalaro siya sa opening day. Si Taurean Prince sa preseason ang best 3-and-D player ng Lakers. Nasa 40% din siya mula sa 3-point area at isa sa best defender nila. Most likely din si Rui Hachimura ang magiging 6-man ng LA sa kasagsagan ng season na ilalagay pa siya sa dulo or mas focus niya yung endgame. Base to kay Coach Darvinham. Si Gabe Vincent naka-recover na at clear na sa kanyang back injury. Nakabalik na rin siya sa practice at posible rin siya makalaro sa opening day. Yung rookie naman nila na si Jalen Hood-Schifino may knee injury at ongoing pa ang recovery noon at evaluation. Gaganapin ang Game 1 or opening day sa Denver. Ring ceremony yon para dito sa Nuggets. 2 sunod na taon na din na ang Lakers ang makakalaban nila sa opening day ay yung nag-champion noong nakaraang season. Noong mga nakaraang buwan din sinasabing babawian ng LA ang Nuggets dahil na din sa balitang lumabas na yung Taylor Swift at Austin Reeves na rumors ay joke lang pala talaga dahil di umano. Inasar lang talaga ang Lakers. Isang Clippers employee ang gumamit ng burner account para doon. Kasi nga na-sweep ng Nuggets ang Lakers kaya na Taylor Swift. Ang possible starting lineup ng Nuggets si Jokic, Murray, Gordon, MPJ at KCP. Ang report doon last October 5 na injured kasi si MPJ sa paa. Minor lang yun. Wala pa rin naman kasing update na binibigay kung makakapaglaro agad siya sa opening day. Nawala din sa Nuggets si Bruce Brown dahil lumipat ng Indiana. Ang sinicure ng Nuggets sa kanilang lineup at posible mabigyan ng mahabang minuto si Christian Braun. Ang Denver Nuggets, buo talaga yung roster nila, injury na lang magkakatalo. Wala ka rin makikita na nilagay nila na major addition sa kanilang lineup, hindi tulad ng ibang mga teams dito sa West. Si James Harden naman hindi umate ng practice ng Sixers, hindi rin naglaro sa last game sa preseason na ang dahilan di umano na asar siya nang hindi natuloy yung trade sa Clippers. Ang unang kalaban pa ng Philadelphia Milwaukee Bucks sa regular season. Base pa kay Nick Nurse, nagre-ready na silang mag-start ng season na hindi kasama si James Harden. May mga discount na rin para sa jersey ni Harden sa mga arena. Sa report, pwede pang mapagmulta si Harden na nasa $400,000 kada game or mahigit pa kapag hindi siya nakalaro sa Sixers. Kasama doon yung practice. Ito ay kung hindi magpapaalam si Harden at hindi siya papayagan din ng Sixers. Ang dinadahilan kasi ngayon ni Harden, personal matter, na yan din ang ginagamit ko sa mga leave form kapag wala akong maisip para makapag-leave. Yung trade din ay inaantay talaga niya sa Clippers. Si Terrence Mann ang gusto ng Philadelphia, ayaw namang ibigay ng LA. Sa announcement pa, nasa starting unit si Terrence Mann at base sa kanya, security yon para hindi siya ma-trade kahit pa si Harden ang kapalit. Sa mga report ngayon ay naka-ready na ang Philadelphia na hindi palaruin or hindi maglaro si Harden sa regular season sa kanila hanggat walang nababago sa sitwasyon dahil andun pa rin ang gusto ni Harden na magpa-trade paalis ng Sixers. Ang Dallas naman kalaban nila sa opening game ang San Antonio na dahil kay Wemby na iba talaga yung pinakita sa preseason, ang Dallas naman na iba din yung practice. Pinaghahandaan nila yung katulad ni Wembanyama. Actually, 3 yun. Si Wemby, Tito Rudy at si Holmgren. Matatangkad na player at mga shot blocker. Si Holmgren at si Wemby yung players na merong guard skills. Lalo na si Wembanyama 7'4 or 7'5, mabilis pang gumalaw, naiiba rin kasi yung tira ng player kapag nasa harap siya. 4 na beses na magtatapat ang San Antonio at Dallas. At yung OKC makakatapat din ng Dallas ng 4 na beses. Lahat ng teams maiiba yung senaryo sa practice para makascore sa harap ni Wemby or nitong si Holmgren.
Lalo na si best player in 3 months na isang shot blocker last season pa. Siya din yung tinatag ng iba mga analyst na posible makabreak ng record sa block sa regular season. Dahil nga yun ang isa sa mahirap i-break. Kahit si Tito Rudy nahirapan dun.